Hello guys, nandito na naman tayo at eto, makikiharap lang tayo kay Attorney Jess ng kanyang post. Ito ang sabi niya rito, OMG, ang kaso ng Office of the Ombudsman against ex-Speaker Martin Romualdez is using the testimonies of Orly Gutesa. What the heck? And the 18 Marines and Saldico. Ako lang ba or weak yung kaso kung yun ang basis? Nawawala nga si Gutesa in person eh. Correct, tama, Sir Jess. But like, pero, in the first place, guys, Ombudsman, ano na nangyayari sa'yo? Ombudsman Remulla, bilib na bilib pa naman kami sa'yo nung bagong salta ka dyan sa Ombudsman, pero, what the heck, ano ba ito? Ito ba yung di ba ikaw nang may sabi dapat ay reasonable certainty of conviction? Teka lang. Ebidensya ba ang statement ni Gutesa? What the heck? Ebidensya rin ba ang statement ng 18 Marines? Na mga hindi nga sinumpaan? Si Gutesa nga nawawala. Hindi nga sumipot sa DOJ. What the heck? Tapos yung kay Saldico, nawala rin sinumpaan. Anyway guys, kung ganito ang ebidensya, ang tanong, papasa ba talaga ito sa Tatanggapin ba talaga ito ng sandigang bayan? Ito na ba yung reasonable certainty of conviction? Parang, tama si Attorney Jess, napaka-weak naman ito. What the heck? Di ba? Ombudsman Remulla, ikaw na ang nagsabi. Nung nasa DOJ ka, hindi sumipot si Gutesa. Ikaw na rin nagsabi na hindi naman pwedeng gamitin ang testimonya ni Saldico dahil hindi naman yun sinumpaan. Anyway, kung ito lang ang mga ebidensya mo, di go. At least, kitang-kita na medyo weak talaga ito. Diba? I don't know kung sino ang nasa likod dito, bakit ganito, di ba? Ewan ko ba. So, madidismiss lang ito, guys. Sige lang, kung yan Basta, kaya, si Congressman Martin Romualdez naman, willing naman itong harapin, di ba? So, harapin mo na lang, Tito Martin. Kung ganito rin lang, di ba? Pero guys, lilinawin ko po Eto, lilinawin ko lang. Hindi ako loyalista ni Congressman Martin Romualdez. Oo, loyalista ako ni President Bongbong Marcos. Pero, hindi ako, anong tawag dito? Hindi ako panatiko Okay, magkaiba yung loyalista sa panatiko. Ibig sabihin, kung si Tito Bongbong may mga pagkakamali rin, i-correct natin. At hindi ko sasang-ayunan ng mga bagay na mali, no? Ngayon, kay Tito Martin natin, kung may mali siya at may kasalanan talaga, abay dapat niyang panagutan. No? Hindi ko rin yan naayunan. Kaya lang, wala namang ebidensya Wala namang maliwanag na demanda. Wala naman talagang maipakitang naglilik sa kanya. Ngayon, pag may ebidensya na at talagang sinabi ng korte at ito'y napatunayan sa korte, ibang usapin yun. No? Pero sa ngayong wala pa, ako'y naninindigan pa rin na talagang susuportahan ko si Kong Martin dahil marami naman siyang nagawa talaga na maayos. Aside from sa mga nagawa niya sa kanyang sariling distrito, ang sabihin natin na pinangahawakan ko kung ba't ko siya sinusuportahan ay dahil sa dinemote niya itong si Unanay. At dahil siya ang dahilan kaya hindi natuloy itong unang impeachment, pagtatangkang impeachment at pagpapabagsak mismo kay PBBM. Kay Tito Bongbong natin, Si Tito Martin lang naman ang nakabisto niyan. Nung unang plano ni Unanay at nila Inday Sayad. At yun na nga, ginagapang dati ang Congress, ang ilan sa mga congressman, nabisto. O di baga, di-demoted si Unanay from majority floor leader, biglang naging minority. Hanggang ngayon, sa nawala na nga ng tuluyan ng posisyon, di ba?
So ngayon, hindi natin pwedeng baliwalain yun at hindi ko yun binabaliwala sapagkat sa totoo lang, siya ay instrumento kung kaya nahadlangan yung kauna-unahang tangkang yun. At alalahanin natin ha, napakalakas ni Inday Sayad nung panahong yun. Katunayan, yun rin ang dahilan kaya tinawag ni Inday Sayad na tambalus-lus si Congressman Martin Romualdez, si Tito Martin natin, di ba? Oh. Kaya ako sinusuportahan. Pero kung may kasalanan talaga siya, dapat niyang panagutan. O, di ba? So, ganun tayo pero wala naman Puro sablay naman Di ba? Tsaka doon sa mga didilis na nagpapanggap na loyalista, huwag kayong tanga. No? Naging chismoso na rin kayo. Wala na kayong pinagkaiba sa didilis. Nang dahil sa galit, chismis, what the heck? Di ba? Wala namang maipakitang ebidensya, puro chismis. At ginagamit na naratibo yung sinabi ni, privilege speech ni Quick Melt sa Senado. Nasabi ni Quick Melt, yan si Martin si Romualdez ang dahilan, kaya nagkawatak-watak, what the heck? Tapos ginamit ang salita na na kaya nawatak ang unit team, kaya nasira ang unit team kay Romualdez. Imbis na magpasalamat dahil nabisto natin si Inday, ibang klase, no? Ibang klase rin tong nagpapanggap ng mga loyalista, mga didilis, no? May mga sira na rin ang ulo. Sira na rin talaga ang ulo. Sa totoo lang. Masira, mga topak ang hinayupak na yan. Di ba? Imbis na matuwa dahil nabisto ang mga katarantaduan nitong si Sayad, ang dating parang mali pa daw. Anong klase kayo? What the heck? Anyway, balik tayo rito sa usapan. Ibang klase talaga itong mga didilis nagpapanggap na loyalista no? May sira ang ulo. What the heck? Hamunin ako ng mga ito ng debate, papatulang ko to. Kahit pa sabihin mong sinusuportahan nila si PBBM, papatulang ko ito sa usapin ni Martin Romualdez. Sige. Hamunin lang ako nitong mga ito, no? Kaya lang total, didilis naman ang tingin ko sa mga ito Hindi naman tunay na loyalista Fire! Di ba? Sige lang, hamunin nyo ako, subukan nyo. Total, didilis ang tingin ko sa inyo No? Hindi ko na kayo tinuturing na loyalista, didilis talaga tingin ko sa inyo. Try nyo lang. What the heck talaga. Anyway, yun lang. So, napaka-weak naman ito. Basta yun lang sa akin guys Hindi ako loyalista ni Martin Romualdez, pero talagang ako sinusuportahan ko siya dahil sa mga ginawa niya na pag kay unanay noon. Pero kung darating sa punto na talagang may kasalanan siya, dapat niyang harapin. No? Dapat niyang panagutan. At ako naman naniniwala na talagang hinaharap naman niya. So, hintayin na lang natin kasi korte lang naman talaga makakapag-desisyon niyan. No? Di ba? So, tingnan natin ang mga susunod na mga pangyayari. As long as, syempre, puro chismis pa lang talaga at walang konkretong ebidensya, mananatiling chismis yan sa aking pananaw. Okay? So, yun lang muna sa mga bobong didilis dyan at may sayad at sa mga nagpapanggap na loyalista. Manatili kayong mga bobo at may sayad. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayong mga bobo at may sayad. Paulit-ulit yun. Sapagkat ang may sayad laging high blood. Bye!